Ako po, madalas po nila akong pinadadala sa ibang bansa para mag-shoot ng mga programa. Abroad, Asia, halos naikot ko yung Asia. Tapos huling remote ko, Lovers in Paris sa France. Ilan lang po kami. Isang programa yung sinushoot namin. 3 lang po kami na dapat ay 7 katao. Pagtitipid po yun. Hindi po makatao po yun. Ang dala naming equipment ay napakarami. May ilaw, may camera, may audio. Katulong pa minsan kami ng mga sa production, kung ano yung gamit ng production. So, tingin ko isa sa factor ay pagtitipid nila. Kahit maging sa pagkain po namin sa remote o mapa studio, iba po yung pagkain nila, iba yung pagkain namin. Sa amin naka-styro, sa kanila parang laging may birthday, laging buffet, parang. So, siguro sa akin, ayun masama loob ko, kaya nag-file ako ng case kasi hindi na po makatao, hindi ko na, yung touring nila bilang isang kapamilya, hindi ko po maramdaman. Ayun ang hinahanap ko po. Yes, in other words, Attorney Alonso, ang sinasabi nyo, kung meron kang pangarap na maging regular para ikaw makabili ng bahay, huwag ka na lang pumasok sa ABS-CBN kasi 20% lang ang chance mo na maging regular employee. Yun ba sinasabi nyo? I would not know how to Kasi sinasabi nyo, ang broadcasting, you invest in studios, you invest in equipment. Ang human resources is not important. Para yun na sinasabi nyo ng opening statement nyo. Ano yung una sinabi nyo? In the nature of broadcasting, you invest in studios, you invest in equipment, where you import canned programs that you will broadcast for content. I was only trying to clarify, Mr. Chair, that it is not automatic that when you engage in the broadcast industry, you produce your own shows. In other words, but if you do produce the human your own dimension shows, of ABS-CBN does not really make the investment in human resources very important. Hindi mahalaga human resources, mas mahalaga sa inyo yung makina nyo, yung transmitter nyo, yung camera nyo, yung tao, pwedeng labas-pasok, mas mahalaga yung gamit. hindi po. Meron din po kami Kasi kagaya niyan, we have an actual case here, no? Si Journally, isa cameraman. Alam na ba natin, pag news and broadcasting and meron kayong gumagawa kayo ng mga intellectual property na mga bagong programa, kailangan nyo lagi ng cameraman. Am I correct or not? I'm sorry, what was the Basta last? meron kayong locally produced program, you always need a cameraman. Am I correct or not? Ms. Vidanes, tama ba yun? Yes, Your Honor. So you always need a cameraman because if it's news and current affairs, the angles of the angles by which you take the pictures of the hosts or the anchors, importante yung cameraman. Tama ho, di ba? Yes, Your Honor. Ganun din naman, pagka gumagawa kayo ng sabihin natin, probinsyano o teleserye, mahalaga rin ang cameraman. Yes, Your Honor. Kaya ang inyong trabaho, meron talagang kailangan nyo na mga katulad niyan, necessary and desirable, ang trabaho ng cameraman. Tama o mali? Lahat po ng trabaho namin ay necessary. Honorable and Boying, desirable. Your Honor. our guest, sorry. Session suspended.
Thank you. With the indulgence of the Honorable Remula, those points will be raised again during his time to interpolate our guest. So may I now go back to our chair, the Honorable, relinquish the presiding duties to our chair, the Honorable Choi Alvarez. Kung Mike, ano mo natin, hearing resume po muna natin. Sorry. Hearing resume. Diretso na po tayo kay Congresswoman Biolago para po sa kanyang interpellation. Thank you, Mr. Chair, and good afternoon to everyone. But first, I would like to greet happy birthday, Vice Chair Mike Defensor. Thank you, Honorable Biolago. I have only po a few questions. My first question is for Sir Christopher and Sir June. Kayong dalawa po. Ang gusto ko lang po malaman, may trabaho po ba kayo ngayon? As of now, Your Honor, meron po. Sa panahon ngayong COVID, natigil po dahil sa COVID, pero syempre may trabaho tayo. Kayo po, Sir Christopher, may trabaho po kayo ngayon? Ngayon po, meron po. Meron po kami. Next question ko po sa inyo, saan po kayo nagtatrabaho ngayon? Ako po, freelance cameraman ako sa GMA. At saka sa mga pelikula, commercials. Kayo po, Sir Ako po, Christopher. meron po kaming burger station sa Novaliches po. So, it means po hanggang ngayon, kayong dalawa po ay hindi pa rin regular employee. Tama po ba? Sa GMA po, ang estado ko po roon, isa rin po, in case nalatagan ako ng regularization, tatanggapin ko. Pero so far, dahil nga po nakafile ang case ko sa ABS, inaalagaan ko rin po, minarapat dapat ko na tumanggap muna bilang sideline para hindi makaapekto sa kaso ko sa ABS dahil hindi nga po ako abogado, pero kailangan kong mag-ingat para sa patuloy na nagtatrabaho ko. Salamat po, Sir June. Kayo po, Sir Christopher. Ako po, tumutulong po ako sa kapatid ko. Family business po. Family business po. Opo. Correct me if I'm wrong, 1995 po ba kayo pumasok sa Opo. Abs-Cbn? So, noong 1995, may kontrata po ba kayong napirmahan? Wala po. Wala. Kayo po, Sir June. Wala pong contract. Noong 1997, kumbaga 1996, trainee cameraman ako. So 1 year ako nag-train. 1997, doon ako ni-recognize as talent cameraman without benefits yun. Tapos hanggang 2002 na nag-file ako ng case. Pero yan ho, studio, remote ang trabaho namin. So gusto ko pong i-clarify doon kasi tulad na sinabi ni Ma'am Cory, pag remote, ikaw ay talent or program employee. Pero studio, ikaw ay regular employee. Ang nakakasama kong mga trabahador na mga cameraman, audioman, lightman, yung iba, regular, yung iba, talent. So I have my evidence here na breakdown ng aking payslip way back that time na studio, remote studio. So ibig sabihin, 24 hours taping na kami sa labas, makakatulog lang kami ng 2 oras, 3 oras, diretso kami ng studio. Pagkatapos, kinabukasan, remote na naman. So talagang continuous po yan. So, ibig pong sabihin, parang nagtatrabaho kayo ng 7 days a week, ganun po ba? Opo, mahigit pa nga po eh. Okay. Salamat po. Kayo po, Sir Christopher. Ganun din po. Kung magkasama po kami sa location or sa studio, segue po eh. Opo. Galing kami ng remote, mas lalo pagkakulang ang tao sa studio. Idlip ka lang po sa, meron po kaming bat cave dun sa ABS. So, Pag oras ibig- na, Nga po. studio ka naman po. So, ibig po sabihin, you work also for 7 days, more than 8 hours. More than, Okay po. Pero aware naman po ba kayo nung kayo po ay nagtatrabaho na kayo ay considered program employee? Your Honor, nung umpisa kasi, siyempre nung kabataan natin, pag sinabing ABS-CBN, talagang masisilaw ka dahil napakagandang kumpanya, respetado. Actually, ang isang nag-udyok sa akin dyan na mag-file ng case, isang nagturo sa akin sila din.
Kasi unang-una, sa mga news reporting nila, madalas bumabati ko sila ng mga kumpanya na hindi nagre-remit ng tamang wages sa mga manggagawa na kung matatandaan nyo, kasagsagan, ang galing nila bumira ng bumira. Nung sa part ko na po, hanggang kailan ko ililihim ito? Na kung saan may pamilyang umaasa sa akin. Parang ganun po. Opo. Pero in some instance po, during 1995, until nag-file kayo noong 2010 ng case against ABS-CBN. Your Honor, 2002 pa lang po nag-file na kami. 2002. Ng Kayo po, Sir regularization Christopher. case. Opo. Opo. 2002 din po. Opo, sabay-sabay po kami nag-file. Is there any case o instance na kayo po ba ay nakipag-usap sa pamunuan ng ABS-CBN? Nagkaroon po ba ng dialogue between the employee and the employers? Your Honor, maraming beses na po. Ibig sabihin, minsan nire-reach out na po namin hanggang sa humihiling kami ng mga meetings. May mga nagkaroon pa nga po ng mga chat with the chairman. So, yung hinaing namin, pero still, yung stand nila, hindi para sa mga manggagawa. May time na rin ho. Sakto po nandito yung Sendro, yung nagre-represent ng NABU. Usually, kinikilala nila yung mga regular employee in different channels. Pero ako, bilang cameraman, bilang kabaro nyo sa trabaho, ako ay talent. One time, umattend ako ng meeting ng National Alliance Broadcasters Union. Yun ho ang isa sa mga ikinasasama ng loob ko. Na kapag regular employee ka, medyo may askad ang dating. Pero nung humarap kami, sabi ko, humarap ako rito bilang cameraman at hindi po ako regular. Ano ho ba ang magiging pananaw nyo sa katayuan namin, nakaparehas lang tayo ng ginagawa? Thank you po. Mr. Chair, I would like to recognize Attorney Maxim para po i-clarify lang sa atin kung ano ang ibig sabihin ng regular and program employees. Attorney Maxine is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, the employment is a legal declaration of the relationship between an employer and an employee. Article 280, which was mentioned earlier, supposedly as the basis for determining whether or not a person or a worker should be considered a regular employee, is in fact not the proper basis for making such a determination. The Supreme Court has ruled that Article 80 is not the yardstick for determining whether or not a worker is a regular employee. In the case of Singer Sewing Machine Company versus Honorable Franklin Drilon, a case that was decided as early as 1991, GR number 91307, the Supreme Court said, and I quote, "The court finds the contention of the respondents that the union members are employees under Article 280 of the Labor Code to have no basis. The definition that regular employees are those who perform activities which are desirable and necessary for the business of the employer is not determinative in this case. Any agreement may provide that one party shall render services for and in behalf of another for a consideration, no matter how necessary for the latter's business, even without being hired as an employee. This is precisely true in the case of an independent contractorship as well as an agency agreement. The court agrees with the petitioner's argument that Article 280 is not the yardstick for determining the existence of an employment relationship because it merely distinguishes between two kinds of employees, regular employees and casual employees, for purposes of determining the right of an employee to certain benefits, to join or form a union, or to security of tenure. Article 280 does not apply where the existence of an employment relationship is in dispute." Unquote. Together with this, Mr. Chairman, the Supreme Court has said that management has the prerogative to outsource any activity to independent contractors. What this means is any activity of any business can be outsourced to independent contractors or can be given to employees, regular or project employees. Therefore, the necessity and desirability of any activity in any business
is not the measure or is not determinative of whether or not a worker should be considered a regular employee. We take particular note of the statement of the resource person, Mr. Payonan, that he works presently as a freelancer or as an independent contractor. Mr. Chairman, I think this is a confirmation that engagement as an independent contractor is legal and valid, despite the functions that Mr. Payonan performs. That's all, Mr. Chairman. Just a point, Mr. Chairman. I'm sorry, Congressman Villago. I think it's unfair for Tony Maxim to point out to Mr. Bayongan, Journaline, as an example of making it legal. Because in this case, it was his choice. It was his choice to be an independent contractor. In the case of Abs-Cbn, he wanted to be a regular. That's all, Mr. Chairman. Yes, Congressman Villago. Thank you, Mr. Chair. Sir June, ilang taon na po kayo nagtatrabaho sa GMA as freelancer? Mula po nung tinanggal nila ako nung 2010 until now. 2012 po? 10 po, 10. 10. Opo. Since 2010 until ngayon po, freelancer kayo ng GMAs as cameraman, ganun po ba? Opo, at hindi lang po sa GMA, mapa-commercial para makasurvive lang. Okay po. And my next question po sa inyo, bakit hindi nag-offer ng regularization sa inyo ang GMA? Kasi po, siguro by that time, nung mga panahon na yon, kung ano lang yung pangangailangan doon sa project na yon, yun po, hinahire kami pag kulang sila ng mga cameraman during that time. So, hinahire po kami. So hanggang ngayon po, hindi kayo hinihingi ng regularization sa GMA? Nilatagan po kami regular program employee. So tinanggap namin kasi unang-una may benefits, binigay po yung benefits as regular employee, regular program employee, at bukod roon mas 4 times na mas malaki ang offer na bayad kaysa nung panahon na nasa ABS ako, na yung trato nila as program employee sa akin, pero 4 times double ang mas mataas na rate na binibigay ng GMA. Di nakabuti po sa inyo. Ano po? Kaya po tinanggap ko siya. So kung kayo po ay regular program employee na ng GMA, so correct me if I'm wrong po, so hindi na kayo pwedeng tawaging freelancer. Tama po ba? Kasi Opo, regular Your na Honor. kayo eh. Opo. At pangalawa po, kasi nakasad rin po sa condition na yon yung mga benefits na nakalatag sa amin. Kaya hindi rin kayo dapat gumagawa ng nagtatrabaho sa commercial kasi regular employee kayo. So, hindi ho kaya kayo din ay may binabiolate? Ang as per GMA naman, as long as committed kami sa programa nila, okay sa amin na gumawa ng ibang trabaho sa labas. So, ganun sila kaluwang sa amin. Unlike po sa ABS na hindi ka kinilalang regular employee, pero naka-tie up ka sa kanila, hindi ka pwedeng rumakit sa labas. Okay po. Salamat po to inform everyone na maganda po pala ang pamamalakad ng GMA. Ano po? Opo. And then my next question to both of you. Sa tingin niyo po, sa inyong pananaw, bilang nagtrabaho ng matagal mula sa ABS-CBN, ano ho kaya ang dahilan ng ABS-CBN para hindi kayo gawing regular na empleyado? Dahil sa akin pong pagkakaalam, ang ABS-CBN po, kahit kayo ay program employee, pwede kayong maging regular. Saan ho kayang dahilan bakit hindi kayo naging regular employee? Sa inyo pong palagay, ano po ang... Kasi po ang tingin ko, kung kayo ay skilled and you do your job properly and good, bakit naman hindi kayo magkakaroon ng tsansa na maging regular? Kaya in your own opinion, ano ho kaya ang nakikita niyong dahilan? Bakit hindi kayo naging regular na empleyado?
sa ako po muna bago po si Samson kasi magkaibang departamento kami. So kasi po, sa totoo lang ang environment ng mga manggagawa dyan sa tulad ko mga cameraman. Alam ho ng karamihan ng mga kasama namin na ako ay may mga kasama kaming regular employee na which is syempre sila yung mga seniors. Pag ikaw ay nakikisama sa kanila sa mga gimmick nila or in ka sa kanila. Ibig sabihin may chance na pwede kang ma-regular kasi mas dikit ka sa kanila. Although parehas kayo ng ginagawa. So may mga ganong status. At the same time, syempre, hindi naman kaagad na pag naisip mo, magpa-file ka ng case. So nandyan na minsan binubuo nyo na halika, mag-file nga tayo. Bakit sila merong ganitong hanggang sa nakita nila sigurong fret ako. Kaya wala ho akong offer nung pag-alis nung tinanggal kami. Yung iba inoferan Pero ako parang na-single out ako na although pinatawag ako pero walang offer na nilatag sa akin na ganito ang gagawin. Automatic tinanggal na lang po ako. So nakita nilang fret ako kasi talagang very vocal ako para sabihin ko yung karapatan namin bilang manggagawa. Sir Christopher, para po may pagkakataon din kayo ma-explain kung anong dahilan at bakit tingin nyo, bakit hindi kayo naging regular ng ABS-CBN? Siguro po ang dapat tanungin ay ang ABS-CBN. Kasi po, sa akin, sa parte ko, ginawa ko po ang nararapat bilang isang empleyado nila. Nag-shoot po ako 7 days a week. Minsan po, umaabot pa ako ng 1 buwan. Meron pa pong gumawa pa nga kami ng kanta dyan dati ng 1 linggong pag-ibig Dahil dire-diretso po kami, wala po kaming pahinga. Galing ng remote, diretso studio, kinabukasan, remote na naman. Pagbalik mo ng studio, may Big Brothers, lahat po ng programa po, hinahawakan namin sa studio, mapalabas. Ang tingin ko po, siguro kaya hindi nila kami ma-regular or ma-regular. Isa po ang tingin ko, pagtitipid, na maling pagtitipid. Tinitipid po nila kami. Ako po, madalas po nila akong pinadadala sa ibang bansa para mag-shoot ng mga programa. Abroad, Asia, halos naikot ko yung Asia. Tapos, huling remote ko, Lovers in Paris sa France. Ilan lang po kami. Isang programa yung sinushoot namin. 3 lang po kami na dapat ay 7 katao. Pagtitipid po yun. Hindi po makatao po yun. Ang dala naming equipment ay napakarami. May ilaw, may camera, may audio. Katulong pa minsan kami ng mga sa production, kung ano yung gamit ng production. So, tingin ko isa sa factor ay pagtitipid nila. Kahit maging sa pagkain po namin sa remote o mapa-studio, iba po yung pagkain nila, iba yung pagkain namin. Sa amin naka-styro, sa kanila parang laging may birthday, laging buffet, parang. So, siguro sa akin na yun masama loob ko, kaya nag-file ako ng case kasi hindi na po makatao, hindi ko na yung touring nila bilang isang kapamilya, hindi ko po maramdaman. Ayun ang hinahanap ko po. Sana po, para sa mga manggagawa, Ma'am Cory, para po sa panibagong prangkisa niyo po, ayusin na po niyo lahat. Maawa po kayo sa mga manggagawa niyo. Kay Sir Gabi, alam ko nanonood ka, Sir Gabi. Pasensya na po para po sa panibagong prangkisa, Sir Gabi, ayusin po niyo lahat ng gusot. Kayo po ang nagdala po sa akin dito sa Congress na to. Hindi ko po inakala makakarating ako dito sa Kongreso. Kung hindi niyo po ako, kung tinrato niyo akong isang tunay na kapamilya, wala po ako dito nagsasalita laban sa inyo. Ayusin po natin kay Sir Carlo Katigbako.
Sir, sana po sincere yung ano nyo, yung paghingi nyo ng tawad sa Pangulo o yung sabi nyo handa kayong ituwid ang pagkakamali. Siguro po ito po yung time para po sinasabi nyo mga manggagawa nyo, para sa lahat po ng mga manggagawa dito sa Pilipinas o sa abroad. Sa DOLE, panawagan ko, ayusin po natin ang sistema. Kawawa po ang mga manggagawa. Pagka merong katulad ng ABS-CBN, isang institusyon, sa Congress po, sa mga mambabatas po, na gumagawa po ng batas, humihingi po kami ng tulong sa inyo bilang isang mga manggagawa. Panahon na po, baguhin na po natin yung mga maling kultura po. Hindi po natin madadala